Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, this is Queen Helen Abdurrajab. I'm sure this is the day na pinakaantay ninyo. Kung si Queen ay nanahimik dahil nagpagaling, binabati ko kayo lahat dahil alam ko na talagang kailangan natin magkaisa. Ang tunay na pagkakaisa na hinimok ko noon pa man, magpahanggang ngayon. Good morning sa ating mga pamilya sa Sultanate of Maguindanao na talagang nag-aantay, sa Sultanate ng Rajaboyan, sa Soc Sergeant. Magandang umaga. Naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Sa Sultanate ng Lanao, kahit hindi tayo nag-uusap, nagiging pulido-solido ang laban. Sa Sultanate ng Sulu and North Borneo, talagang alam ko na pinagtitibay ang hangarin na makita na ng lahat na ang totoo ay totoo at siya ang mamumuno sa bansang Federal Republic of Lupasug. Napakagandang isipin dahil lahat kayo nag-antay sa tamang panahon. Alam ninyo, hindi basta-basta ang magiging isang tagapaglingkod at lalo na dahil tayo ay hinarangan ng matindi sa mundong ibabaw na ito. Binabati ko rin ang kaharian ng Maharlika mula Apari hanggang Hulo. Dito, may pagkakaiba nga ba ang politiko at ang imperyo? Hindi nagkakaiba dahil pamumuno. Pero ang pinagkaibahan, iba ang namumuno. Yun ang ibig sabihin ng tunay na leadership. Binabati ko ang lahat ng ating mga kasama na nagpakasakit, lalo na sa kaloob-looban ng Ligwasan Mars. Sultan Kayulawan Pandala, Pasandalan, the Sultanate of Raja Sulaiman, Maguindanao. Lumantad ang katotohanan, ang sabuatan ng buong mundo dahil sa ating langis, dahil sa ating kaas, dahil minamay-ari nila ang pinakapusod, pinakamuhon ng buong mundo, ng siyang makina na araw-gabi, bawat minuto ay umiikot para bantayan ang pag-ikot ng mundo sa tinatawag nating orbit. Binabati ko ang aking mga kapatid sa Lemuria, sa kalangitan. Alam natin na ito na ang panahon ng makapangyarihan. Hindi na panahon ng tao, kundi panahon na ng kataas-taasan na mga nilalang na bumaba dito sa lupang pangako. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng bawat isa. At ako'y kailanman hindi sumusuko. Kahit wala ako dyan sa inyo, nandyan din ako sa tabi ninyo. Dahil ang laban nyo, laban ko. At naipanalo ko kayo. Pinasasalamatan ko rin ang opisina ng Malacanang
sa pagwalang visa sa lahat ng batas ng COVID-19. Iyan, alam niyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Queen at ni King para lamang mahinto ang kanilang sabwatan sa World Health Organization. Marami akong broadcast na hinarang dahil ayaw nila malaman na isa ako sa talagang lumalaban para itigil na ang larong bakuna. Panalo tayo. At ang vaccination exemption card na iyan, marami ang nagkapera. Pero inintindi ba nila ang tunay na rason bakit may hawak kayo? Sa kanila pamimera. Pero kay Queen at kay King, kaligtasan ang idinulot ng vaccination exemption na iyan. Kami napasugod sa bawat sulok, lalo na sa Sulu, sa kasagsagan ng sabwatan ng bawat ahensya ng gobyerno, ng militar, at ng pinakapusod ng BARM. Nagumpisa ako sa sigalot ng karangyaan na ginawa nila. Inumpisahan ko ang misyon dahil kailangan kong tapusin ang konspirasiya. Sa ngayon, masasabi niyo pa ba na walang kwenta si Helen Panulino na siyang inapak-apakan ninyo, niyurakan ninyo? Mas pinili ninyo na lalong ibaon sa utang si Queen para hindi makagalaw. Mas sinisigurado ninyo na mahihirapan si Queen para kayo ay magtagumpay at kayo ang kilalanin sa mundo. Bali-bali ang buto ni Queen. Alam nyo yan. Papagamot. Humihingi ng saklolo. Pero anong ginagawa ninyo? Mas lalo nyo akong sinasaktan. Dahil alam ko may pera ako na nasa pangalan ko. Alam nyo yan? Sana kayo na nakakaalam at nagtatrabaho niyan at umarang niyan ay bigyan kayo ng punishment ng Allah Ta'ala, ng Diyos Ama. Matagal na dapat naging asenso ang sambayanan Pilipinas. Akala ninyo iniwanan ko yan? The Philippine Islands is still the government. Yan pa rin ang gobyerno na kinikilala ng buong mundo. The Federal Republic of the Philippines, buo po yan, intact po yan. At hindi kailanman nakuha ng revolutionary government na kinlaim ng tropa na nagsabwatan sa konspirasiya nila Ramos, Enrile, lahat na nagsuporta para maipatalsik sa Malacanang si Presidente Ferdinand Idrolin Marcos Sr. Lahat kayo. Pangalan sa pangalan. Ngayon tatapusin natin sa pangalan ng pareho. Pero ibabalik ko ang pangalan na siyang totoong presidente ng Pilipinas. Nagkamali kayo ng kinalaban.
Dahil hindi nyo akalain. Utay ninyong sinasaksak, tinatagtad ang katauhan ni Queen Helen at ni Radya Mamay. Maraming black magic para sirain ang mga samahan ng bawat isa. Tagumpay ba kayo? Naging mapagmataas kayo dahil kayo ang nakakaalam sa sikreto ng espiritual? Naintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ng relasyon sa Diyos Ama, sa Allah, sa Buddhist, sa Hindu? Iisa lamang ang Diyos Ama. Iisa lamang ang may kapal na naggawa ng mundong ito at ng buong universum magnum na Queen ang siyang nangunguna sa ngayon para iligtas muli ang sangkatauhan. Bali-bali ang buto. Masakit. Yung mga nilalapitan kong tao, mas matindi pa pala dahil sila ang nangunguna para hindi ako makagalaw. Dahil sila ay may kinikilingan. Meron silang gustong ipalabas na ngayon bumulagta sa buong mundo. Ang kuntsabahan ng agreemento na ginawa ng claimants sultan na ngayon, dahil mula noon may mga pruweba po si Queen. In 2012, tapos na ang aking coordination sa Office ng President, sa Department of Foreign Affairs, sa Korte Suprema, sa ating Kongreso, sa ating Senado, sa Royal ICJ, mismo sa BARM, may libro po iyan. Ngayon masasabi niyo ba na hindi legal ang paraan ni Queen? The 476 documentary book at ang lineage, binigay yan sa lahat ng embahada na nandiyan naka-opisina ng different foreign countries. Binigyan yan ng lineage ng totoo na Sultan Sulu. At kung paano ako naging isang matinding tagapaglaban sa kapayapaan, sa kaunlaran, at sa ating tinatawag na katiwalian na kailangan ng tuldukan. Kahit bawat kibot ng aking likod, dahil sa pagka-aksidente ko sa Sulu, bali-bali, malaking hiwa, lahat ng ngipin na wala na sana. Pero dahil ako ay naniniwala na hindi naman ako pabayaan ng makapangyarihan. Minsan, nakaka-insulto din. Dahil, syempre kahit papan, ramdam ko ang paghamak. Ay, hindi makalabas yan. Walang pera yan. Paano makalipad yan? Dahil kayo nga mismo ang nagharang para hindi ako makakain ng masarap, para hindi ako makagalaw, para hindi ako makatulong sa tao, para makabayad ako sa utang ko, na kayo mismo ang naging dahilan para mag-utang ako. Kumo kayo ang tutulong sa akin. Ngayon, doon pala kayo. Sa claimant, masakit lang. Kasi dito, kahit anong gawin ninyo, ang Malaysia,
ang kinikilala Gamar bin Abdul Gapar. Sa kasamaang palad, pagdating na sa pagtammark sa final release, hindi ugma, hindi tugma dahil ninakaw ng kapatid at kasabwat ang pusod ng Malacanang. Kasabwat ang mga opisyalis ng bank. Kasabwat ang packager, programmer na tinatawag. Sinong sinaktan ninyo? Si Queen. Ngayon, masabi niyo pala, hindi ako karapat-dapat sa trono? Kaya niyo bang ginawa ni Queen mula 2009, September 9, 2009, magpahanggang sa ngayon? Kaya niyo? Masyado kayo naging agresibo para harangan ang misyon ng makapangyarihan dito sa lupang pangako. Matagal nyo na akong sinasaktan. Lahat ng testamento ginawa iyan para kayo makapagdesisyon ng tama. Ngayon, paano po yan? Dahil ang corona ko hindi lang nandito. Kaya nga, paiba-iba ang mukha, titig nyo. Ayan. Marami akong mukha. Dahil maraming makapangyarihan sa likod ko. Sa harap ko, sa tagiliran ko. Kaya nga ako'y nag-survive. Sa bawat gabi ng trabaho ko. Kahit minsan talagang hindi makaya ang pain, ang hapdi, ang sakit. Katawan yan. How much more ang spiritual pain na binibigay ninyo? Kung nagkaisa kayo at tinuring ninyo ang misyon na ito na kagagawan ng matataas na espiritual sa buong mundo. Hindi sana na-delay. Kayo rin ang sisihin dahil nakakita lang kayo ng pera at i-release na. Doon naman kayo. Sino nagpatagal? Kayo din. Dahil lalabas yung ganito, rehistrado sa SEC at silang magpalabas at ginagamit ang mukha namin, nakasama kami. Pero sa totoo lang, kami ay itinuring na utusan lamang at pinapalaganap sa buong kapuluan dahil gusto nila sila ang umarangkada at kasabwat ang claimants. Bakit ko nasabi yan? 2012, nasa Baguio ako. Kasama ko si Lola Dear, the former Congresswoman Josephine Dominguez. Ang ganda ng kain ko sa restaurant. Bigla akong sinugod dahil naka-broadcast, naka-TV ang mukha ni Sultan Fuad Abdullah Kiram na siya ang totoo. At diyan nakikita ninyo yung mga pictures na iyan na magpakailanman hindi maitago ang sabwatan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na iyan. Hindi ako galit. Subalit ang pagtakip nyo ng katotohanan ang siyang naghihimagsik sa kalooban ko. At sinabi ko na yan noon pa, hindi nyo makuha ang Ligwasan Mars. Kahit sang katutak na agreemento ang gagawin ninyo. Hindi nyo makuha dahil iyan ay isang napaka-holy ground. Nandiyan ang libutan kung saan diyan bumaba ang 7 Makdum. Kaya nga diyan tumagal si Ama Ali.
Diyan ko itinago ang matanda. Dahil sa aking paglibot, hindi ko pwedeng dalhin. Libutan, makapangyarihang lugar, minarkahan ng lahat. Kaya nga kaya niyo ba i-drill iyan kahit sultan ka pa? Ang makapangyarihan dyan mas mabangis pa sa leon. Kapag kayo ay hindi ang kanilang inutusan para gawin ang tunay na pamumuno sa pag-develop sa oil and gas. Walang kwenta po yan, agreemento ninyo. Sa inyo, 10 feet, sige kunin ninyo. Kaya kayong mga land grabber, mga sultan, land grabber kayo. Sa inyo lang yung 10 meters up. Pero ang 10 meters below, it is belong to God. Sige, drill nyo. At ibubukan namin ang kalupaan para lamunin kayo. At nakaabang dyan ang lolo putok, ang napakalaking buhaya, na siyaan ang bantay dyan dahil yan ang kaniyang domain. Diyan siya nakatira. Alam niyo yan. Alam ninyo na inkantado na lugar iyan, ang pinto ng Lemuria. As the Queen of the Lemuria, papayagan ko kayo, sirain ang ilalim. Alam ninyo, grabe ang paghamak ninyo. You underestimated ang katauhan ni Queen. Kaya nga pinakita sa inyo ang bawat hugis ng mukha sa ilalim ng Lemuria. Ako pa rin yan. Pero gusto niyo ng mukha na ganito, okay? Harap natin. Beauty that is being kept 1,000 years. The DNA na hindi niyo kayang kunin sa akin. At kailanman hindi kayo mananalo. Dahil meron akong mga lolo na tumatayo para ipagtanggol ako sa bawat kaapihan na ginagawa ninyo. Ang galing kasi ninyo eh. I thought all the while, kakampi ko kayo. Pero at the back, you are stabbing me 1,000 times. And then with the black magic, sa lahat ng kulam ninyo. Tumatalab nga ba? Minsan masipyat. Pero ibabalik ko rin 1,000 sa inyo. Kasama na ang pamilya nyo. This is the struggle that I have. 2012 tapos na ako. Kaso lang ang sabuatan. May mga pictures po yan si BBM. Kasama si Puad. Si Puad, dito sa Malaysia, kinonsidera na yan. May mga publicity na yan na terorista. Eh ano ngayon si Bongbong? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Dahil binigyan ko kayo after the expiry of the Mapilindo in September 16, 2013. Binigyan ko kayo ng pagkakataon kahit hinamak nyo na ako noon. Kahit nga si Grace Poe, nung binigyan ng coordination, narinig mismo. Walang queen dito ako. Sino yung queen na yan? Thank you. You are all queens. Sa Senado, mga hari kayo. Sa claimants. Sa Kongreso, kung tingnan ako from head to foot, nung time na yon, 2011, 2012, 2013, siyempre, I am presenting myself. Alam ni Pinoy, alam ni Ramos, I had been with them. Ngayon makita ninyo, kahit hindi kayo sumuko, I am governed. My immunity is with the power and authority ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya nga napoprotektahan ko ang grandson.
Kilalanin niyo man ang apo ng Malaysia, ang apo ng Southeast Asia. Queen has been operating as parallel government ng Lupasug Empire since September 16, 2014 at the strike matapos ang Mapilindo time. Sabihin na ninyo, paano ko nagagawa? Kaya nga kayong mga pulis, kaya nga kayong militar, opisyalis, ako mismo ang hinuhuli nyo doon sa sulong. Pero ang hindi nyo alam, si Queen may papeles na kaya ko kayong hulihin. That is the immunity of the royal family. The Rule 36. Alam nyo yan. That is United Nations rule. Iyan ay mismo galing sa pamilya. The world is governed by the grandfathers. They don't die. They just appear and they can enter into one's material body. Ang material na katawan, kayang gamitin. Kaya ayan, nakikita ninyo, pinalabas na ang mga iba't ibang mukha ni Queen as one there with the Lemurian, with the 7-layer up, and with the Queen of the Moon. Napakatindi po ito. Lahat kayo, sabi ko nga sa inyo, nakikita niyo ba? Paano iyan? Kung makita ninyo, mas lalo akong bumabata. Paano yan? Paano niyo ma-explain nga? It's because God has given me the innate beauty. Nasa loob iyan. Nakikinig sila. At natutuwa ako dahil sa pagbaybay ko sa lahat ng mga lolo kung saan-saan bawat teritoryo, natutuntun ko sila. At humihingi ako ng respeto. Kayo, nagrespeto ba kayo, mga claimants, sa loob ng ligwasan? Kundi puro away, ginagamit nyo pa dyan hanggang ngayon, awayin yung ating sultan dyan, si Sultan Kelly, ginagamit ninyo yung political allied ninyo na barangay captain. No one has ever lifted a finger to arrest the man who even burnt, nagsunog ng lahat ng flag. Sa iba, ang galing nila. Pero yan kasi, pamilya ni Maria Manguda Dato, na yan ang kaalyado ng First Lady, Liza Araneta Marcos. Nakita nyo, nagpakorona siya noong April 2023, diyan. May mga patunay po ang sabwatan. May patunay. Ngayon, na-delay ang pag-release ng funds. Sisihin niyo ako? Kayo mismo. Dahil nandoon na kayo sa laban, na ideklara ninyo at kilalanin ninyo ang totoo, nag-shift na naman kayo dahil may pinalabas naman o nandito ang pera. Wala kayong loyalty. Pasensyahan po tayo. Ang loyalty ninyo sa panandali ang pera na makakakobra na kayo. Kayong nagsasabi na nagbibigay ako ng mga ATMs. Kayong mga liderato, napansin ninyo? Bakit ko kayo hindi kinakausap? Please, try to check within your heart. Karapat-dapat ba kayo maging leader ng bagong henerasyon sa leadership ng Diyos Ama mismo? Sa pamumuno mismo ng Divino Gobyerno? Oo, sabi ninyo, kausap niyo sila, kausap niyo ang Diyos Ama. Bakit hanggang ngayon hindi niyo kilala ang totoong Diyos Ama? Hindi ako galit.
Nagsisentimiento lang po. Kayo kaya mamuhay. Ngayon, alam ninyo, ang masakit, natutuntun ko yung pananalita ng mga naninira. Dito mismo, ikausap ko sila. Pare-pareho yung sinasabi, nangungulekta ako mula noong 2012. Ang kaso ko, pangungulekta, kayo yan di ba? Kayo yan. Hindi ako nag-utos. Wag na wag ninyong gamitin ang pangalan ni Queen at saka ni King. Kayo mismo, babantayan kayo. Bawat gawa ninyo, nakarecord yan sa Lemuria. Nakarecord yan sa makapangyarihan sa taas. Pagdating ninyo sa kamatayan, iyan ay ibabalik sa inyo. Ngayon, ako pang may utang sa inyo. Ang sabi nga ng lolo, huwag kang mag-alala, Queen. Kasi pagdating na nandoon na ang husga ng makapangyarihan, alam namin kung saan namin dadalhin ang kaluluwa. Unang-una, to the last centavo, alam nila yan. Bawat pananalita, alam nila yan. Bawat paggawa ninyo ng hindi maganda, alam nila yan. Naka-record yan, may book of life. Kung ano yung maganda at kung ano yung masama. Ang timbangan sa bandang huli, diyan makikita. Kaya maraming nauuwi sa impyerno. Dahil akala nila they are doing a good life. Iyon pala pang-aapi sa kapwa. So sa ngayon, balikan ko kayo. Ipaalala ko sa inyo. Ang ID legal. I am upgrading in accordance doon sa gagawin natin sa banking system. Huwag kayong mag-una-una. At kayo naman, na mga tao, huwag ninyong sisihin yung iba kung hindi pa naibigay sa inyo balik. Kung ako sa inyo, ilista niyo, Queen, meron akong binigay ganito, binigay ko doon, kailangan po, tulungan niyo na lang ako. Kasi lahat ng pera na dumaan sa kamay ko, ginamit ko yan sa tama. Nagkautang-utang ako, milyon-milyon para sa inyo, hindi para sa akin. Hindi ba kayo nahiya? Nagugutuman si Queen. Natutulog si Queen. Saan? When I was in Sulu, talagang hinamak, inapak-apakan. Ang matindi pa, yung naging kasama ko pa, ang nanghahamak. Magpahanggang ngayon. Sige lang. I have this very good saying, sige lang. Pagdating sa dulo, yun ang sinasabi ko. Kasi ang hawak ninyo ay galing din sa akin. Ang hawak ninyo, nasabi ninyong original, kayong nagsasabi na kinuha ninyo, masama si Marcos. Sino bang Marcos ang kinakalaban niyo? Yung 7 mukha o yung gumamit ng pangalan? Dahil ang totoo, iba ang pangalan. Ang Ferdinand Idralin Marcos is a code. Hiram is a code. Hindi tagapagmana. Ang alam is a code. May mga pangalan po ang lolo na tunay. Kung ikaw ay totoo, alam mo kung ano yung mga pangalan ng totoong tagapagmana. At ang tagapagmana, iyan ay inaaprubahan ng kalangitan. Iyan ay tinatatakan, silyado, dokumentado ng Lemuria, ng kalangitan, ng intergalactic power. Yan. Ngayon, minaliit ninyo yung corona ko na Universum Magnum. Akala niyo laro. In September 29, 2022, kaya ako umalis ng Pilipinas. Dahil kailangan ko makuha yan. At ang corona ng Global Earth. Kayo ba ang magbigay? Ang Lolo Aksadam ang nagbigay sa akin yan. Minaliit nyo rin yan.
kung kayo talagang apo ng 7 Mach 2. Maintindihan niyo ako o kalabanin niyo ako? Kasi minsan, sa sobrang drive natin na kami ang masunod. Kaya diyan hindi nagkatugma ang Islam at saka Kristyan. Bakit? Nagkaroon lamang iyan ng paraan. Naging Islam. Si Prophet Muhammad ba Islam? Naging paraan. Si Jesus Christ ba Christian? Maraming umaarangkada ngayon. That means, ang relihiyon ay ginagawa para maging mabuti tayo. Paraan. Para tayo ay magiging harmony sa makapangyarihan, sa Creator, sa Diyos Ama. Pero ang sinusunod nyo kasi, ang Diyos ng ginto, ang Diyos ng pera. Kung walang pera, aburido na kayo. Kung walang pera, papatay kayo. Kung walang pera, magsinungaling kayo. Diyan natalo. Dahil yan ang ginamit ni Lucifer. Para kayo ay alipinin. Siya ang Diyos ng pera. Siya ang Diyos ng kapangyarihan na itim. Subalit, noong September 9 at September 29, nung nakuha ko yung corona, mismo ipinakulong natin si Lucifer. Kaya ang natitira galamay, mas matindi. Pero ang totoo, nasa kulungan. O ngayon, sabihin niyo si Queen, nag-imahinasyon na naman. Diyan kayo talo. Kasi may pruweba ako. Kasi may buhay ako na lolo. Ina-underestimate ninyo kasi may lolo kayong sarili ninyo. Katulad yung nagsasalita dyan, kinakalaban ako dahil sila ang totoo, sila ang Diyos sa lupa. Sila yung makapangyarihan at sila yung magbibigay ng grasya. Okay lang. Intay lang. Gawin nyo lang kung ano yung nararapat. Gawin nyo lang kung ano yung gusto ninyo. At gawin ko rin ang nakakabuti na alam ko. Kasi sa totoo lang, bakit nadidelay? Dahil din talaga sa sabwatan ng bawat liderato na gustong magkontrol ng ginto, ng pera, at ng kalupaan na punong-puno ng kayamanan. Ang soberenya, hindi sa inyo. Yan ay pag-aari ng Diyos Ama. Nandito na si Radya Mamay. At ang kainaman, mula pa noong 2012, gumawa na sila ng hakbang para agawin ang katauhan ng mahal na hari. Punong-puno ng black magic. Punong-puno ng pasakit si Queen. Araw-gabi, tiniis. Pero ang pagmamahal ni Queen sa apo na itinuring ng mga lolo na siyang gaganap ay hindi kaya pantayan ng sinumang babae na gustong kumuha sa kanya at maging reyna sa kadiliman. Wala kayong karapatan. Asawa ko pa rin si Gamar bin Abdul Ghaffar, aka Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak. At sa kagandahang palad, siya ang may titulo na Jamalul Kiram III. Jamalul, buong mundo. Kiram, that is Nuran, Quran. That is the religious life, religious principle na nasa katauhan ng mahal na hari. Bakit ako umalis ng Pilipinas? Dahil nakita ko ang pasakit. Lahat kayo, kitang-kita ko ang gawa ninyo. May narinig pa kayo? Wala.
Now, umarangkada lahat. Hanggang saan kayo pupunta? At saan kayo dadaan? Makuha niyo ba? Ang sinasabi ninyo na kayo ang signatory? Ako, kilala ko ang signatory. Kaya huwag niyo akong hamakin. Huwag ninyo akong kalabanin. Kung ako sa inyo, makipag-isa na kayo. Ang presidente ay inuutusan yan ng sambayanan. Kaya nga naging presidente by virtue of the Constitution. But since illegal constitution kayo, ang 1987 ay illegal constitution, revolutionary, kaya ayaw ninyong bitawan ang armed groups na MILF, MNLF. Kaya nga nag-sign kayo ngayon ng agreemento dahil sa claim. Iklarado na po, Mr. President. Mabait po ako. Nilulunok ko. When we saw each other sa Congress, anong sinabi ko sa'yo? Magkita tayo sa dulo. Pero hindi ka naman nagpapakita eh. Mas lalo mo akong inapi. Ang libro na sa iyo. Yan ang ginamit ninyo ni Puwad, ni Mango Dadato, lahat ng claimants. The documentary books, binigay ko yan sa inyo bilang pain ko sa inyo. Pinainan ko kayo lahat. All my testaments are pain. Kung kayo ba ay karapat-dapat na magiging liderato ng lupang pangako. All of those. Lahat ng heritage account na sinabi ninyo sa inyo, sige ho, kunin nyo na. Kasi lahat naman yan susunugin dahil walang value iyan. Kung kayo account holder, titingnan ninyo ang assignor. Sino nga ba nagbigay sa inyo? Since Presidente magpahanggang ngayon, si Ferdinand Idralin Marcos, senior, kahit walang senior yan sa testamento, that is given, iyan ang katotohanan. Patay nga ba? Sa inyo patay. Sa akin buhay. Kayo, ang buhay, pinapapatay nyo. Pinapatay nyo si Raja Mamay para makuha ni Alnas na siya si Gamar. Pinakidnap nyo, pero okay pa rin. Mas nakikita ang kapangyarihan ng reyna ng Encantada. Bakit? Ayaw nyo maniwala sa Encantadia? Bakit kayo nanonood ng mga programa, yung mga teleserye ng Encantadia? Totoo yan. Dahil may lupa, may kaharian sa ilalim ng lupa. Kaya nga, nag-sign kayo ng agreemento na i-drill nyo ang ligwasan at kayo ang magbibigay ng ano dyan? Okay, basta hanggang 10 meters lang kayo. I will allow you. Hanggang 10 meters lang kayo. After 10 meters, pag-aari ko na yan. Dahil, as Queen of Lemuria, yan ang binabantayan ko. Huwag na huwag ninyong sagarin. Pati bulkan, puputok iyan. Ligwasan is an inverted volcano. Pero, balikan ko kayo. Saan kayo kukuha ng pang-finance ninyo? Kung i-drill ninyo? Mismo yung nag-sign sa inyo, walang pera. Pagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Binawi na iyan. Ang system ng fiat, wala na iyan. Wala nang SWIFT. Kaya nga, kahit anong transfer ng pera na sinainan ni Bongbong sa iba't ibang countries, nagpahiram. Yung hinihiraman niyo, may utang rin sa royal family. Yan ang pagkakamali ninyo. Dahil ina-underestima ninyo si Queen. Now, ngayon sa nakakakita ng mukha ko, na sinasabi ninyo, minsan matandang-matanda. During the crowning of Mapilindo in May 13, 2023 sa Black Fatima, nakita ninyo matanda ako. Nakita ninyo ang pag-iba-iba ng hugis ng mukha ni Queen. Meron po yan dahilan. Means, yung bantay ko, yung gabay ko, ang siyang nangunguna sa bawat pananalita. Sa bawat ginagawa ni Queen.
Kaya nga minsan, sa totoo lang, masyado kayong nag-presume, nag-assume, pinangatawanan ninyo, at inakala ninyo na kayo na nga. Lahat ng testamento ko pinapalitan nyo lang para kilalanin ninyo yung gusto ninyo. At iyon naman dapat ay mahinto. Dahil sa pamumuno ng Dibino Gobyerno, iniisa-isa natin hawiin ang masasamang elemento at masasamang persona para idiretso na ang pamumuno ng Dibino Gobyerno sa kalupaan ng imperyo ng Lupasug. Paano ang maharlika? Gawin nyo na po lahat ang gawin ninyo. Basta pagdating sa pera, titingnan nyo mabuti kung kayo ay makapagpalabas pa. Dahil sinira na po yan at bagong system ang lalabas. Ngayon sa lahat ng mga pinagkautangan ni Queen, talagang luha lang muna, pagpasensya. Subalit, may perang malaki. Nasaan napunta na yan? Nakikinig kayo, nakikita niyo yung mata ko. Hindi kayo naawa sa akin? Araw-gabi iniiyakan ko yan. Bakit mas inuna ninyo ang BARM? Dahil sila ba'y totoo? O kami ang peke? Diyan ninyo makikita lahat kung papaano iniisa-isa ng kapalaran ang katotohanan na lumalantad sa bawat mukha ninyo. Sana tapusin nyo na, ha? Kasi ilang araw na lang, mag-i-end na ang palugit na binigay namin sa bawat gobyerno ng Mapilindo. Ang Mapilindo ang siyang naging pugad ng claims dahil pinatay nila ang totoong tagapagmana. Ngayon, sa sabuatan ng pamilya sa pamilya. At ako pa ang pinapalayas dahil wala akong karapatan at wala akong dugo na maharlika. Hindi nila namalayan na ako ay lumaki sa pusod ng ligwasan. Diyan ako nagmula. Diyan ako ipinunla sa katawang lupa na ito. Pero ang espiritu, magmulat-mula, ay pabalik-balik sa mundo para sagipin kayo. Ngayon, nagsalita ng mataas si Queen.